Walang tigil na bangayan. Yan po ang hinaharap ngayon na problema nitong si Andre sa 7 buwan niya ng jowa na si Rufa. Si Andre daw kasi palagi na lang daw nakakalimutan ang kanilang mansari. Ang depensa naman itong si lalaki, lagi raw kasi siyang subsub sa trabaho. Aba, lagi nakasubsub sa trabaho. O dahilan para pati raw yung pagsundo sa kasintahan niya, lagi nakakalimutan. Ano bang trabaho yung lagi ka nakasubsob? Alamin nga natin yan. Mula kay Andre ng Novaliches, 29 years old. Magandang tanghali sa'yo, Andre. Magandang tanghali din naman po. Oo, ano ba yung trabaho mo na lagi ka nakasubsob? Bali po, level technician po ako sa isang bar. Ano, no? Level technician. Technician? Ano raw? Level technician. Lighting. LED wall. LED wall. LED wall technician. Yung mga visuals, yung ganun. Yes. Okay. Yung LED wall technician. Bakit naman, anong oras ba ang trabaho mo dyan, pare? Bali, ako po yung siya nagko-control ng mga LED. Tapos nag-set up po. Kasi di ba mga ano yan, parang napakalalaking TV, bawat isa. Di ba? Opo. Bakit? Araw-araw ba yan na isineset up? Hindi ba siya yung nakatigil na rin? Kunyari, set up mo for this Friday, gagamitin na yan for the whole weekend. Araw-araw, binabaklas din? Hindi naman po siya kasi bar naman po yung pinagtatrabahoan ko. Ang ko lang, ang phone ko po, araw-araw ko po siyang po. Kinokontrol po. Ako po kasi nagkocontrol ng po. So lahat ng mga makikita ron? Opo, ng mga visual po ako nagkocontrol po lahat po. Oo, sandali. Pwede ba namin matanong anong bar ba yan? Napatanong napatanong yung mga tropa ko rito, sina Sir Rom Ortigas. Hydrobar po. Ano no? Hydrobar. Anong meron ba doon? Di ko alam yan eh. Si Jeff Batlanggaw, napatanong din. Message mo sa amin kung saan. Hindi, joke. Ayan, pero ibig sabihin ko nga, nag-uumpisa ang trabaho mo gabi at uwi ka na madaling araw. Kasi nakalagay din dito, pati yung pagsundo mo kay girlfriend ay nakakalimutan mo. Bakit? Anong oras ba umuwi si girlfriend? Dali, na rin po mga paumaga na rin po . Saan naman siya nagtatrabaho ba? Sa Makati po. Ayun. Kaya po nabalitis po yung trabaho ko. Medyo malayo. Talagang babiyahe ka rin. Pero ano ba naman yung isang araw? Siyempre, hindi naman laging maraming tao, I guess, dyan sa pinagtatrabahuhan mo, pare. Tama? Pagka lang naman po kami, pagka day off lang naman po ako na bakante. Yun. Pagka day off mo ba at bakante ka nga, sinabi mo na, nasusundo ba si Rufa? Ano po? Nasusundo mo ba si Rufa kapag day off mo? Naasikaso mo ba siya? Nakasikaso ko naman po siya pagka day off ko po. Pagka wala lang pasok po ako, nakakalimutan ko po kasi po, minsan pagod po, napapuyat po ako sa bar po, wala pong tulog. Yun. Yun po. Okay. Anong sinasabi ni Rufa? Nagtatampo na No? Ayun nga po nakakalimutan ko po siya yung aming master kasi sobrang busy ko sa trabaho. Sandali, pare. Andre, nung nanligaw ka kay Rufa, may trabaho ka na ganyan? Opo. Ganyan na yung trabaho mo. Opo. Alam ni Rufa yan na ganyan ang trabaho mo, yung talagang medyo limited sa oras. Ayan. Opo, sinabi ko naman po sa kanya Sinabi. Ngayon, kumbaga, parang nagiging, nagde-demand na siya na samahan mo naman ako ng ganito. Pero, meron namang meron namang kasing dahilan kung bakit kailangan. Kasi pati raw mansari nyo. Alam mo naman, kapag bago-bago pa lang kayo magjowa, di ba, yung mga mansari, talagang sineselebrate yan. Tuwing kailan ba mansari nyo? Bali, July po. July 20 po. July 20. Okay, tamo?
Sabi nakakalimutan mo raw. So every 20th of the month, Hindi, minsan po kasi, sobrang busy na po, nakakalimutan ko po talaga. talaga nakakalimutan sa sobrang busy. Hindi, Opo. may cellphone ka naman, di ba? Opo, May cellphone ka. meron naman po. Meron niyang alarm. Meron din po. Alarm mo ba yon? Di ba? Merong alarm. Pwede mo namang schedule every 20th of the month. O, kahit 19th pa lang, di ba? O, alarm. Opo. Anniversary nyo bukas Opo. ni Rufa. Di ba? O, Opo. ganyan. Pwede bang ganun yun na nakakalimutan ko na ganyan? 7 months pa lang kayo. O, maraming... Sa totoo lang, Andre, hindi, sa totoo lang. Si Rufa lang ba nag-iisa? O marami sila? Sila naman po, sobra lang po na busy po sa trabaho. Kasi nga po, minsan pag puyat na po kasi wala akong hapong tulog. Mhm. No, Wala yun. naman po iba, kundi sila lang po. Sigurado ka kasi exposed ka rin syempre sa ibang mga kababaihan sa paligid mo, di ba? Oo, Sa kaya trabaho nga mo. po. Kaya ako naman, trabaho lang naman ako. Siya lang naman talaga ang ako eh. Mm. Okay. So sa ngayon, kumusta ang relationship ninyo ni Rufa? Sa totoo lang, parang bibitaw na ba si Rufa? O ikaw na ba? Gusto mo na bang bumitaw? Kasi syempre pare, nung lumapit ka, nung nanligaw ka, dapat handa ka rin doon sa mga ide-demand na oras na dapat magkasama kayo nitong girlfriend mo. Hindi naman pwede nung sinagot ka na, ay okay na to. O akin na yan, bahala na ulit kapag kung kailan ko lang gusto, kung kailan lang libre. Hindi naman pwedeng ganun. 'Di ba? Opo. Eto meron munang makakausap tayo si Marjorie ng Bulacan para sa kanyang astig advice. 24 years old itong si Marjorie ha. Pakinggan natin, Andre, ano ba ang maipapayo niya sa iyo? Marjorie ng Bulacan, magandang tanghali sa iyo. Okay. Dial tone. Yun ang sumagot sa atin. Hindi, baka naputol lang yung linya, no? Ayan, eto, basa lang tayo ng ilan sa mga sa mga komento rito. Sabi ni Mark Dave de la Cruz, hashtag ang astig comment ko, Kuya Poy, wala yan si Andre sa tito ko, pati Wixery, isine-celebrate na. Si Tito Hernando Fernando. Wixery. Ayun nga, Wixery. Biruin mo, linggo-ling, mas magastos yun. Ibig sabihin Pero ikaw ba, paano nyo sineselebrate yung first monthsary nyo? Paano nyo sinelebrate nun, Andre? Lumalabas din po kami. Anong, nagregalo ka ba sa kanya? Kumakain kayo? Nagre-regalo din ako sa kanya, tapos kakain kami sa labas. Ganyan. First, mga unang mansari nyo, syempre, kilig na kilig ka rin, di ba? Opo. Kilig na kilig. Tapos, nung second mansari, meron din. May happening din. Ha? Meron? Second mo? Nung second mansari nyo, pangalawang buwan, Hindi pa naman po ko yun yun. Meron pa rin po. Hanggang sa mga 4 months siguro, yun, nakalimutan ko na. Yun, okay. Ito, sandali. Ito, sabi ni Gail Enriquez, hashtag, ang astig advice ko, Rufa, mag-download ka ng Grab. Simple lang ang problema, wag panay yung nakakalibre ng pamasahe. Ikaw naman, Andre, kalimutan mo na lahat, wag lang naman yung mansari nyo. Ilagay mo kasi sa reminder sa calendar ng phone mo. You see? Nakita mo yon? Di ba may reminder naman kasi? May kalendaryo tayo sa phone natin. Kahit kapag may meeting tayo, di ba? Pwede ba yun? Oo. Ha? Parang inaantok ka na. Puyat ka ba kagabi? Mamaya ka pa mapupuyat. May big night ba mamaya o bukas? Kailan big night? Ano po? May big night ba? May big night sa pinagtatrabaho mo? Meron po. Meron? Kailan? May ticket? Meron din po. Meron. Kasi yung kaibigan kong si Erwin, ayun tumatango-tango na ron Tatanong sana kung... may guest ba? May guest?
May JPS po, meron po. Aba, may guest star, ha? Okay. May guest performer. Okay. Andyan na ba ulit si Ana? Wala ulit. O, talaga medyo nasisira yung linya nitong si Marjorie. Pero ikaw ba, Andre, ay kaya mo na mag-adjust sa schedule mo para mas maging maayos ang pagsasama ninyo nitong si Rufa? Or ito na rin kasi yung tamang pagkakataon, total, kino-confess mo na nga sa amin, O na baka hindi mo talaga pala kaya na pagsabayin ang pakikipagrelasyon at yung paghahanap buhay mo sa ngayon, baka may gusto kang sabihin, ito na ang tamang pagkakataon. Kesa naman na patuloy mong hinahawakan yung karelasyon mo. Sige, magkarelasyon tayo pero hindi mo naman siya nabibigyan ng karampatang panahon, ng karampatang atensyon. Hindi nakilig yung ibinibigay mo sa kanya, tampo. 'Di ba? Pagtatampo, nagmumukha na siyang demanding, tama lang rin naman yung mga hinahanap niya sa'yo, 'di ba? Para matigil na yung mga bangayan at mga tampuhan at mga sumbatan. Mas maganda itigil nyo na lang 'yan. 'Di ba? Ito na ang tamang pagkakataon. Okay, nasabihin mo 'yan. O sige. Anong gustong sabihin ni Andre para kay Rufa? Go ahead, pare. Masasabi ko lang naman sa kanya po, pasensya na ako, nakakalimutan ko yung mga mansari namin at saka yung pagsundo-sundo ko sa kanya, minsan nakakalimutan ko kasi nga sobrang busy ko sa trabaho, lagi puyat, umaga na ako, daling araw na ako nakauwi lagi. Kaya minsan, hindi ko na rin naisip kasi lagi na sabari yung pinapagtatrabaho ko. Pasensya na lang, papasensya na lang ako sa kanya. Yun po. Andre, medyo bagal-bagala mo yung salita mo para mas malinaw. Parang pati sa pagsasalita mo, nagmamadali ka. Ganyan ba kayo mag-usap ni Rufa? O hindi romantic ang dating, ha? Parang pababa ka na ng jeep na hindi ko malaman, eh. O yan, dahan-dahanin mo. At kung ayaw mo pa rin siyang bitiwan, sige, sabi mo gaano mo siya kamahal. It's as if si Rufa yung kausap mo dito sa kabilang linya. O sige, gawin mo ulit, Andre. Kalma lang, hinga lang ng malalim. Okay, go. Rufa, ang nasasabi ko lang sa'yo, pasensya na kung minsan hindi kita nasusundo at minsan nakakalimutan ko yung ating mansari. Kasi lagi kasi akong sa trabaho at laging puyat pagka uwi. Minsan naabutan pa ako ng traffic. At saka hindi naman sa kung hindi kita nasundo, ibig sabihin hindi na kita mahal na yon. Lang po. Yun lang. Pero hindi mo pa rin may ipapangako sa kanya na ilalagay mo na sa reminder sa kalendaryo mo, sa phone. Baka pwede na pong nilagay para magtanda na rin po. Aba, parang duda ka pa. Sabi mo baka. Oo, Hindi baka. naman po. Aralin mo na ngayon. Pagkababa natin ng telepono mamaya, aralin mo na pare. Ilagay mo na every 19th pa lang. Ay, bukas. Kaya kailangan ikaw magpapahinga rin. Walang masama sa paghahanap buhay, walang masama sa pagtatrabaho. Basta, ang importante ay nabibigyan mo ng tamang atensyon, na ipararamdam mo yung tamang pagmamahal pa rin doon sa mga taong importante. Kasi sa totoo lang, nananahimik naman si Rufa noon, niligawan mo. O ikaw ba niligawan? Sabihin mo na rin sa amin, sino ba nanligaw? Ha? Sino lumapit sa inyo? Si Rufa o ikaw? Ako po. Ikaw, di ba? Ikaw ang lumapit sa kanya, tinanggap ka niya, kaya dapat responsibilidad mo rin na panatilihin yung sigla ng relationship ninyong dalawa. Okay? Sige. Ayan, kalma ka lang dahil nakikinig sa atin ang mga taga Medicard Health Office. Ayan, thank you po sa inyo. Hello kay Doc Pauline, Christine, Ana, and syempre kay classmate SC. Pati yung kapatid ko na nasa California nakikinig, si Ate Arlene. Pinakikinggan yung kwento ninyo. Diba? At naghahangad nga na maging maayos pa rin kayo. Huwag puro trabaho ng trabaho. Mapapagod ka lang dyan. Tapos lagi kang inaabutan ng traffic. Unahan mo yung traffic. Hayaan mo siya humabol sa'yo. Ganun lang naman yun. Diba diskarte, Andre? Diskarte, time management. Mahalaga yan para sa relationship ngayon. Yung traffic, hindi na pwedeng katwiran yan. Hindi ako makapunta kasi traffic. Hindi ako makapunta kasi may trabaho. Bihira, pumasok kayo dyan. Alam nyo may mga trabaho kayo . Kung hindi kaya, bitiwan na. Pero kung ganyan,
wala, kailangan mo talagang mag-adjust din. Tama? Papa. Puro ka opo, hindi naman ako pulis. O para akong nagmukhang pulis dito. Ayan, pero maraming salamat sa iyo, Andre, ha?